Okay, tuloy na natin ang ating paglalaro ng Devikins. Pasensya na nga pala sa first 2 videos ko, medyo malabo ata. So, pero yung mga valuable contents or information na sinishare ko sa inyo, sana ay may nakuha kayo doon. Lalong-lalo na sa mga new players. Katulad ko na naglalaro ngayon. So, nung nakaraang video, pinakita ko na story mode. Puntahan natin na ako ay dito na, natapos ko na, or yung train and ground ay natapos ko na. So, lahat ay na 3-star ko na. At nasa second region na ako, which is Deepwoods. 3-star ko na yung first level. So, pansinin natin dito. So, kung makikita nyo, kung may mga nakakuha tayong Inseed. So, yan yung isang way na makapag-earn tayo. So, makakonvert yan later. So, na-discuss natin sa previous video na makakonvert natin yan later sa DVK, which is ang DVK token na later ay pwede mo rin convert as money. So then makikita din natin dito is itong screen jars. So medyo yan yung makukuha natin pag nag-farm tayo ng story mode. So mga ito pala, nalampasan ko. So, makakuha din tayo ng medals para mag-level up ng Devikins. Tapos meron tayong makukuha mga pang-improve ng weapon, pang-restore. So yan. So may nabanggit ata ako na makakuha rin tayo ng training ng Devikins. So hindi, mali ako doon. So main seed, screen jars, at mga progression items, equipment, at pang-improve ng pang level up ng kids. So tingnan natin yung pinaka-main na gusto kong ma-discuss sa inyo is yung paano ba. So dahil limited lang yung ano natin, yung Devikins natin na panlaban. So tingnan natin yung roster natin. So ano ba ang composition ng roster ko? So paano ko yun nalagpasan training ground using kung anong meron tayo. At syempre nabanggit ko na rin, may nabili na ako. So dahil sa pagpa-farm, so may nabili akong 4 na Devikins. So ito, balikan natin. So ngayon, may hinatch na nga pala akong bago na naman kasi ito ay naging adult na. Nung nakaraan, ito ay toddler lang. Pero hindi ko siya na-max out. At nag-level up na rin ako ng level 2 para masatisfy ko yung requirements sa chores na mag-level up. Papakita ko sa inyo yan. Ngayon, tingnan natin ito. Ngayon, dati, napakita ko na rin dito sa inventory na meron ako ditong Devikins. So, kinailangan ko na mag-train kasi titingnan nyo yung roster ko. Punta natin. So, life stage. Wala na akong embryo. Yan yun. Pwede ka mag-sort kasi dito. Ito nga palang 3 linyang itong nasa pinipindot ko. Pwede mong i-sort kung by rarity siya, by personality. Yan, makikita nyo na pala dito kung anong rarity. May common, rare, mythic, and rich. So, currently, meron tayong common, meron tayong uncommon, meron tayong rare. Okay? Tapos may personality. Yan, makikita nyo rin yung iba't ibang personality. Simula sa clever hanggang clever, lavish, minor, glitch, beta, special yan. Mga mahal yan. Kumparasan mo sa normal na personality, stoic, shy, sassy, resilient, reckless, polite, nerdy, feisty, curious, angry. So mas madaling mo yung mabili sa marketplace. Marketplace ni ating i-discuss ngayon.
So, yung ancestry din, yung sinabi ko may Lunaria, may Okra, Glycian, Maris, and Corot. So, nadaanan natin yan. So, pwede ka mag-sort out dito. Low overall, ibig sabihin yan, high overall. So, ano yan, mga overall affinity kung depende sa level, kung anong level na ng inheritance mo. Kasi for promotion. So, o kaya by ascending or descending from A to Z or Z to A. Tapos by life stage. So, pwede ko siyang ilan yung toddler ko. Tanggalin ko lang sa braso. Yun, yan yung dati kong yung gender kanina, in-invoke ko na siya, parang yung embryo. Then embryo, naging toddler na siya, ngayon nag-train siya. So, pansinin nyo, so wala siyang ginagawa, sige, pati natin yan. So, pansinin nyo, pag ito, nakapindot ngayon, yung D187754. So, sassy siya, off-run, nakasan common, ito yung 10 agility. So, meron ka ditong makikita na barbell near dito sa parang DNA dito sa box na to na pag pinindot mo, mapupunta ka sa nursery. Itong nursery yun, mag-train lang tayo kasi wala siyang ginagawa ngayon. So, pindutin lang natin tong item or pwede mong pindutin yung pindutin nga ito. So, pwede rin itong class. So, either way, yung unang class dyan sa cube activities. Pinutin lang natin. So, ngayon, dahil kung papansin ninyo, yung niya ay puno, kalas puno naman yung subuha. Pwede pa mag-break. Pero, pansin ninyo, kada activity meron kasing yung nagbabawas ng mga bars yan. For example, ito, 53. Gusto kong mag-train ng agility. Meron pa ba akong agility ito? Itong skill bike. So, pansinin nyo dito yung energy na mabawasan, yung parang kidlat dito, minus 5%. Yung rest, mabawasan yung sa taas na bars naman, minus 4. So, lagi nyo titingnan yan. So, kung anong effect niyan. So, minsan kasi, depleted na yung mga bars na yan, tapos, minsan hindi na siya effective yung sinasabing percentage dito, ayan, na 175% na madadagdag or 1.75 level or increase ay hindi nangyayari. So, dahil minsan yung mga bars mo, top and bottom bar mo, yan, yung malaking bar sa taas na, ngayon currently, yung health niya 6 lang. Itong rest niya, 41, itong sa music niya is 100. So, nababawasan yan. Minsan nagiging 0 yan. So, yun ay may mga technique tayo sa training. Pero, yun lang yung simple natin para sa akin. Yun lang muna ang banggitin ko. Malagyan ko lang muna siya para may ginagawa. Ngayon, punta na tayo sa squawks natin. So, dun tayo. Back tayo. Puntahan natin. So, ito ngayon yung current na pag pinindot mo nga yan, yung toddler, yun yung may barbell. So, tapos papunta sa nursery. Ngayon, pindutin ko lang ikalawa, yung D185619. Pinindot ko na. So, pansinin nyo yung barbell na napapagod ng ibang icon. Which is, yung icon na ito, pag pinindot mo, dahil adult siya, instead na mag-train siya, mapupunta siya sa, pwede ko siyang ilaban. So, mapupunta, try natin pindutin. Tapos, pansinin nyo, itong toddler, ay wala akong pang-injection. Meron kasing injection grow and max grow. Yung grow, so kung anong current attributes mo, for example, hindi max, so vitality niya, 57, 52, 58, 70, yung mga attributes niya, magiging as is lang yan pag pinindot mo yung grow kung meron kang injection na grow. Pero, for example, meron kang kabila naman max grow. So, kahit na mababa yung attributes mo, pag meron ka ng max grow, pag pinindot mo yan, magiging, yung effect niya yung dalawang injection niya, magiging na silang adult. Yung isa, as is ang attribute, yung grow lang. Yung max grow, pagdating niya sa adult niya, magiging 100 lahat yan. So, parang hindi ka na nag-train. Pero, syempre, kailangan mo ng item na yan. Okay, pinapaliwanag ko na pwede ka makakuha niyan makabili niyan sa marketplace. Okay? Or sa
minsan, swertehan lang din. Tingin ko mas achievement or di, not sure ako. Pero baka sa Wicked Well, meron din. Hindi natin alam kasi ang alam ko meron ako niyan nakita sa marketplace sa ngayon. Okay? So, later, malalaman natin yan pag nagkaroon na tayo niyan. Tapos, puntaan na lang natin yung adult mo. Naging adult mo siya. Ito, pinili ko pangalawa. Instead na max pro bro, kasi tatlo yun, ito magiging add XP na. So, ibig sabihin parang ile-level up, ipo-promote na siya or ile-level pinili natin add XP. So, madadagdagan siya ng level. Pansinin nyo, dati 100 tong vitality and power. Nung ni-level up ko, level 2 na kasi siya ngayon eh. So, i-try natin. Gawin ko lang siyang level 3 para magkaroon tayo ng idea. So, pindutin nyo to. So, ang pinil ko lahat. So, pwede mo kasing isa-isahin eh. So, tanggalin lang natin. Bawasan natin. So, pwede mo kasing isa-isang class. Pindutin ko yung class. So, pumindot ka ng screen jar. Isa-isa. O, pwede mo siyang i-fill. Fill mo na lang. Kasi mabilis yan. Then, pindutin natin yung add XP. So, gagawin ko siyang level 3. So, makukonsume ko tong 5 screen jars na to. Itong maliit lang. May iba't ibang klaseng kasi ng screen jars eh. May common. May itong medyo malaki. Itong tawag dito. Ayan. Pero, ito. Or pwede itong malaki. Depende sa'yo. Pero para sa akin, tanggalin lang natin sila. Pinifill ko na lang siya. Simplify. Na para 5 maliliit na screen jars lang. Then, add XP tayo. Then, confirm. Then, makikita niyo yung 108, 107, 72, or 64. Mag-i-increase yan. Madadagdagan niya kasi magle-level 3 na tayo. So, kung nakita nyo, hindi pa pala na, screen jar pa lang yun. Kailangan natin ng medal para madagdagan pala yun. Sorry. Ito na, level up na. Yun ang isang requirement, screen jar, then medal. So, papansin ninyo, mapapakita niya yung vitality ko from 108, 116 daw, 107, 104 naman, and so on. So, makikita nyo, ile-level up natin to. Para lang ito, pinakita ko lang kasi tapos ko na itong magawa. So, level 3 lang natin for the purpose na makita natin kung anong mangyayari. So, level 3 na siya. Ibig sabihin, mas lumalakas ka habang nagle-level up. So, ibig sabihin, mas, for example, strength ko, yung power ko, 114 now. Pag nilagay ko na yung equipment niya, so, ibig sabihin, yung damage niyan, hindi mo na dagdagan din. Okay? So, then, ang pindutin naman natin itong icon na to, may tatlong parang gamitin sa baba ng add XP. So, kasi adult siya, so kung pakita na meron tayo ditong yan, team management. Doon siya mapupunta yung mga adult. So, team management kasi ilalaban mo siya. Ano bang gagawin mo sa adult kundi ilaban? Hindi mo na siya pwedeng i-train kasi pang toddler lang yun. Okay? Tapos pindutin natin tong dito, number 3 kasi ito na team na na-create ko. So, pindutin lang natin yung may blank, hindi pala na pangalanan ko. Yung may nakalagay dito sa, ayan, pindutin ko lang yung may, para mapunta ako doon sa team editor, yung may blank na space dun kanina. I-rename nga natin lang kung para, ano ba ito, pang deep woods ko na ito eh. So, deep woods, team deep woods natin to. Okay. Pinapang-farm ko to ngayon. Team deep na lang. Pinapang-farm ko to ngayon sa deep woods eh. Sa stage 1. Okay? So ngayon, ito, okay, pansinin natin. Itong Team Damikin. Okay, ito yung original ko. Ito yung sinasabi ko. Ito yung na-receive kong adult. In addition dun sa isang embryo nung nag-install tayo ng game. Kung makapansin nyo, ito lang yun. So, level 1 lang. Pansinin nyo. Mga ba, legit 1, level 1, OA, 39. Itong rare na to. Okay, level 1 lang siya. Wala nakalagay, no? Tapos ito, level 1 lang din. Itong uncommon naman natin na Feisty, level 1 din. Tapos pansinin nyo, hindi mga max out yan. Okay, ito naman common natin, level 1 din.
common sassy, level 1 din. Tapos hindi unmax na 100 yung mga attribute niya binigay na yan. Kaya ang ginagawa ko dyan, nung nagpa-farm ako, may binigay din palang mga ito. Pinutin ko lang ito, halimbawa itong rare na to, at may weapon siya dito eh. Yung weapon niya, pansinin niyo. Anong meron sa weapon na yan? So rare siya. Pero, pansinin nyo, ang durability niyan 4 na lang. So gamit na siya. Huwag na muna natin pansinin itong pakakita ko lang itong NFT to eh. Nabili ko to. So yun na nga, pansinin natin. Itong 727, nabili ko yan. Ngayon, mahalaga yan na pina-farm ko kasi mauubos na yung mga dami. Replica, ito, kasi niyo, R ang simula niya, R176308. Ang mga weapon, ang tawag doon, kung meron tayong dummy kin, sa mga kins, Devi kin, meron tayong replica weapon and replica equipment. So ngayon, mga replica, maliban dito sa excellent blocks na uncommon sword ko, binili ko to, less than 1,000 ako ay nabili nung nakita ko. Tapos nung time na yun, sakto, nakapagbenta ako ng na-farm ko. Kaya naswertehan natin yan. Ang gusto ko lang sabihin dito, itong mga weapon ko, ito ay na-receive ko sa yung mga common na tsaka uncommon na iba ay na-receive natin yan sa mas maganda pala makita natin yan dito sa please lang tayo dyan. Makita natin yan dito sa weapons. So, inventory ako pumunta, weapon. Okay? Yan, ito yung kompleto kasi. So, maliban dito, na 4-star locks ko na binili, the rest are dummy. So, pansinin nyo, may R na sa pangalan at meron ding sign na parang bilog dito. Sa gilid niya. Tapos almost lahat yan, mga 1-star lang yan. Mahahalata mo na dami siya. May R siya, 1-star, may bilog pa. Tapos, tingnan mo, may mapapansin kayong broken ito, broken na to. Kasi naubos na siya, 0 out of 86. Pag broken na siya, ibig sabihin nun, half na lang, basahin natin, half na lang ang effectivity niya. While the durability is 0, and the weapon is broken, the scaling is half. So, ibig sabihin scaling. So, dati 155 yan, no? So 110 yan dati, naging kalahati na lang. So ibig sabihin, pag bumaba scaling mo, yung effectiveness niya na half na rin. So ibig sabihin, may damage pa rin siya, pero kalahati na lang as compare mo dun sa mga high durability. Okay? So pagdating dito, mayroon na ako dahil sa pagpa-farm ko, dahil dati wala pa naman ako nito na real weapon ko na NFT, real weapon NFT. So, kaya ito ay gamit na gamit. Okay. So, yung iba dyan, nakuha ko sa async. Ito, alam ko nakuha ko sa async na reward, async PvP reward. Naglawaban ako doon kahit na mahina ako na na-champ ko. Walang na level 1 lang din yung mga kalaban. So, feast lang ginagamit nila, bear feast lang. So, natalo ko siya, ginamitan ko siya nito ng mga weapon. Baka sakali. So, nakakuha tayo ng replica weapon. Ngayon, ang gusto kong sabihin dito, kung papansinin nyo to, ito ngayon ay meron siyang durability na 7 out of 76. Ito, kung mapapansin nyo, ay tingnan lang muna natin itong broken natin. Pag pinindot ko itong manage, wala siyang ibang pwedeng gawin. Pero mapapansin nyo, may trash bin dito sa taas. Pwede mo siyang trash, pero wala na siyang kwenta. Bakit ko siya ito taas? Baka magamit ko pa siya, may half effectiveness pa naman siya. Pero tingnan natin itong replica na hindi pa broken. Meron siyang 1, di ba? Kapag tinrush mo siya, meron kang makukuha 1 na kung ilan yung natitirang durability, pwede mo siyang i-scrap. Tapos may makukuha kang item. Yan, rare weapon scraps. Pwedeng pang-improve ng rare weapon. Yung 1 lang, kasi 1 na lang yung tinira ng durability. Pero pag puno pa yan, malamang meron pa siyang ito.
4 din yan. So, halimbawa, puno pa yan na 89. May 89 pa may scrap. For example, may uncommon ba ako dito? Ito, uncommon na to. Pag in-scrap ko siya, meron naman akong 71 kasi 71 yung max durability niya. Hindi ko pa siya nagagamit. Tapos, pwede mo siyang gamitin or sa real NFT, yung minsan ang discard natin, yung mga ano natin, replica, gagamitin natin yung pang-improve or pumili ka. Kasi pwede mo siyang ma-turn into scraps. So, for example, kung natin real NFT, ano ba ang option natin sa real NFT weapon? So, meron siyang refine. Kanina, wala yan doon. Sa refine, para ma-increase mo yung from 1 star to 4 star. Parang ano lang din yan eh. Parang level up ng kills. Ito naman level up ng weapon. So, kada nag-increase ng star, nag-increase ang scaling, nag-increase ang critical chance. Pero, ang critical damage, gano'n din. Pero ang speed modifier, hindi yan nag-increase. Ang accuracy, hindi. Ang durability, nag-increase din yan. So, tandaan natin, gano'n yun. Tapos, yan yun ano, kailangan mo dyan ng mga scraps para mag-refine. So, dahil wala akong scraps na yun, so wala akong nakalagay. Yung record item, hindi ko fill out. Okay? So, tingnan natin yung isang option. May restore. Ibig sabihin nito, nag-zero yung durability nito. Hindi tulad ng replica lang, walang ganitong option. Ito, pwede mo siyang ma-restore. So, ang mga requirement niya ay depende kung anong type mo ng weapon. Kung uncommon siya, common, rare, mythic, or eldritch. So, dahil uncommon, so uncommon din ang kailangan ko na wet zone, and ito rin, anvil. So, dalawang requirement niya. So, 10 sa level na to, 10 na wet zone, saka isang anvil. Okay? Yun yung pang-restore. Hindi ko lang alam kung fix to. Baka fix lang din yung pang-restore. Pero dahil ayaw ko pa siyang restore, meron pa akong 7 eh. Gagamitin ko muna siya bago ko siya restore. Usually, dahil hindi naman siya sync weapon, kasi ang sync weapon kailangan pag nag-less than 50% na nung durability, yung effectiveness niya na magiging sync weapon ay hindi na. Kaya, nire-restore na nila kaagad yon pag 50% na yung pagkakagamit nila kasi nga hindi na siya effective dun sa sync. Yung sync kasi may additional boost na sa damage. Okay, so puntahan na natin yung team management at ang mapakita ko sa inyo kung paano natin i-discartehan. So, tingnan natin, di ba? Ito yung map na yon. So, na-farm ko siya. Ang discarte ko dito is kung nakita nyo yung ito, nagpa-farm lang ako dito. Tapos ang isa sa pinaka-pinarm ko dito, nung mag-level 4 lang ito, itong blue stick. Nabibenta yan. So madami ako na farm yan para magbenta ko din. So ano bang team ang ginagamit ko dyan? For example, i-fight lang natin. Pero hindi ko talaga siya ilalaban. So ang diniskarte ko dito is meron akong 4 na damikin. Pero ang ginagamitan ko lang ng weapon yung dalawa kong pinakamalakas sa 4 na yan. May hina silang lahat, pero sa lahat ng mahina, may malakas pa rin. Ginagamitan ko lang siya ng 2 weapon. Pinapalit-palit ko lang. Kasi mauubos yung durability, di ba? Yung 2 face lang siya, bahala siya. Makikill yan. Pero makaka-farm ka. So yun yung isang tip. Gamitin mo lang 2. Kahit 4 yung pinapanggamit ng kills. Pero syempre, sabihin mo, hindi yan mati-3-star. Oo, hindi yan mati-3-star. Tama yun. Ngayon, ang isang next step, pang-farm mo lang yan hanggang maka-move ka kada stage. So, ganun ang gawin mo. Tapos, may pera kang makakuha sa pagpa-farm. Diba? Pina-farm ko to. Farm ako ng farm. Yan. Tapos, benta. Tapos, nakakuha na ako doon. Sabi ko sa inyo, nakakuha ako ng weapon. Which is, ito na. Nangyari ko yung development. Para mapakita ko lang yung team management. Okay, ito, team grind. Dati,
Itong hawak niya ngayon, itong NFT to. So, nabili ko siya. So, nung pinang-farm ko na siya, ang ginama ko na dyan, tinanggal ko na yung iba. Tinanggal ko na to. Dalawa na lang sila. So, nakabili ako nung sa pagbabarm ko nitong una kong nabili actually is itong weapon. Nangitin ko lang, itong weapon pala una kong nabili. Nalimutan kong isabihin nung last video. Ito ang una kong nabili. Tapos, sunod itong angry na to. NFT. Kin. Tapos itong sassy. Yung dalawang yan. Yan ngayon ang pinapang farm ko para ma 3 star silang lahat. Okay, hanggang makarating ako sa stage na to. Ito, hindi ko agad ito na 3 star. 2 star lang. Tapos, nung nag 2 star yan, so, kahit naka-1 star ka kasi, sa kada move mo ng map pataas, hanggang papunta dito sa boss, pwede kayo makapag, at least 1 star, makakapunta ka sa next stage. So, ngayon, nilabanan ko to. Nilabanan ko siya ng using ito. Pero hindi siya umubra. Ngayon, naswertehan tayo, nakuha natin to. Ito kasi, bakit ko yan ang pinalalaban ko. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya lalabanan si boss. Tapos itong dalawa. Kasi natry ko siyang labanan noong una, hindi ako umubra. Ngayon, naswertehan ako, candy, element. So, malagay yung element ng weapon mo. Nakalagay dyan, candy element. Yan ang pinanlaban ko, dalawang candy. Bakit kaya? Sige, labanan natin. Pakita ko simulate natin kung anong nangyari. Tapos pala, meron akong pet. Itong pet na to, hindi ko yung ginagamit. Sige, lagi display lang siya kasi wala pa naman akong skill na pang pet. So, mahirap pa tayo. Hindi pa natin kayang mabigyan ng tanggalin na lang natin. Pang-display lang siya. Pero anyway, sige, pang-display natin siya dito kay paglaban natin yun. Pero nung nakaraan, hindi ko yung ginamit kasi wala naman eh. So, labanan natin ngayon. Ito ngayon yung actual game. So, papakita ko sa inyo kung paano natin tatalunin si boss using ito. Nalabanan natin siya, natalo tayo. Tapos ngayon, nag-rest back tayo, nakakuha tayo ng weapon. Pansin natin. So, una, bakit yung angry ko? Una kasi yung speed niyan or agility yun 199. Pansinin nyo, affinity niyan yung napakita ko na sa mga video 10 yan. Tapos pag nilagay mo pa siya ng feast, may speed modifier pa yan na 10%. So kaya siya yung mauuna kahit na sa lang mas malakas itong uncommon natin. Kaya mas mabagal siya. Or lang ata agility. Ito 154 siya tapos may dahil gamit may mabigat sword, speed modifier niya minus 15%. So, hindi talaga siya mauna. Isa pang makikita natin dito sa pag lumalabang ka sa story mode, meron ditong magnifying glass. Nasa lower left corner. Dalawa yan, meron parang magnifying glass sa taas. Tapos yung isa, ito yung parang mga movements. Yung kung anong gagawin natin. So ngayon, tingnan natin, i-hold ko lang yung magnifying glass. Pansinin nyo, may lumalabas na kung anumang element na gamit or anumang ancestry ng kada. And ikaw, yung debikins mo at yung enemy mo. Yung turn order, makikita mo rin dyan. Pansinin mo, currently naka-arrow ako, big sabihin, tapos naka-check. Big sabihin, na-green, kung papansinin nyo sa malapit sa health bar. Yan ay ibig sabihin akong una, yung arrow na yan na pointing down, tsaka itong check na yan, siya akong unang titira. Tapos makita mo, kulay puti. Puti ang ancestry ko. Ibig sabihin, tapos pansinin lahat, puti naman tayo lahat. Ibig sabihin, lahat tayo lunarian, pati kalaban natin. Tapos, nakita mo, candy tayo. Pinakita lang din niya kung anong weapon element ang gamit natin, candy. So, candy rin yung sassy natin. So, tapos kalaban natin, pansinin mo, cosmic siya. Yung kulay blue na yun, may parang cosmic yun. Nasa turn order, pag muna tayo, angry. Tapos pangalawa, itong kalaban natin, si conductor, boss conductor. Tapos, ang panghuli yung sassy natin, may sword. So, tingnan natin, laban natin.
Pipindutin ko na tong. So, oo nga pala, sa gilid, the upper right naman. Meron tayong may tatlong guhit, may camera effect, tapos may clip. Tapos dito may pwede mo siyang bagalan. Bakit natin babagalan? Speed up na lang natin, 3 times. Pero actually, mabagal pa rin siya. Tapos meron tayong auto. Itong pangatlong icon. Huwag natin i-auto. So, sa baba naman, makikita mo yung sinong titira. Tapos yung skill niya na available. So, meron ako ito. Pinindit ko yung skill na strike. So, pwede rin yung famous joke. Pero strike ang gagamitin ko. Mapapansin niyo itong strike. Kita niyo ba? Kulay green. Ano ibig sabihin doon? So, yung element ng weapon ko na candy, weak siya. Weak itong kalaban natin. So, malaking damage natin. Minsan, red yan or dilaw. Pag dilaw, is neutral siya dun. So, ano yun? Yung answer yung neutral dun sa element na weapon na yun. Pero, tayo, kapag ano naman, pag pula, resist siya, magre-resist siya. So, ibig sabihin, green. Kaya natin ginamit yung candy dito dahil nalaman natin sa previous game yung ancestry niya. Kaya diniscount natin ano bang weak element siya. So, may matrix noon. So, kung ano, may makikita ka sa Discord, may mga player kasi na gumawa ng matrix noon. So, tingnan niyo yun. Mahalaga rin ng kumunik kayo sa Discord para may mga matutunan din kayo from other players. Or kung may guildmates kayo, may sharing information yun. Okay. Laban na natin. Okay. So, siya na ang susunod na titira. Okay. Neutral. Tingnan niyo, pinsan nyo, dilaw tayo. Ibig sabihin yung cosmic, neutral ang lunar yan sa cosmic na element. Nakita niyo? Mabilis lang kasi. Hindi ko siya na-post pero mamaya makikita nyo ulit pag umatake siya, dilaw ang makikita niya sa atin. So ngayon, ito, gawin ulit. Alam naman natin na si Candy. Patayin natin. Yan. Okay, ako ulit. Siya naman, tingnan magiging dilaw yan. Neutral tayo. Pero siyempre, mahina ang kings natin. Sa akin lang natin, huwag natin i-heal yan. Yan ang discarding natin kasi kung hindi nyo lang, mamaya makapilitan nyo kahit ma-kill tayo, may dalawang revive tayo. May dalawa tayong revive. Na-kill na. Bahala siya. Saan tayo na mag-damage? Tignan nyo. Sige, makakaisa pa ako strike. Di ako mag-heal. Sige, atakihin mo lang ako. Okay. Tingnan mo, madadamage kita. Okay. Mag-kill mo na ako. Alam ko. Uy, na-miss. Swerte. Di additional damage pa tayo. Okay, tingnan natin. Kill na. Okay. Dahil dyan, pwede tayo mag-revive. Ito yung kagandahan dito sa PvE mode. Mare-revive natin yung dalawa. So, bakit kung nga ba ginamit lang ay dalawa? Ang discard, instead na marami naman ako, 4 ang slot na pwedeng ilagay dyan palaban para mag-restart siya. Dahil 2 lang ang pwedeng i-revive. 2 kings lang ang ginagamit ko. Yun yung reason doon. So, okay. Mag-watch muna ako ng video. Ayan na, nagbabalik na tayo. Revive. So, ayun, try lang natin gamitan ng famous joke. Tingnan natin kung madi-distract siya. Nag-resist siya. Tingnan nyo. So, itakin natin siya. Ba't nag-release? Dahil yung health bar niya, pansin nyo, bumagsak siya kasi less than 50% na lang health bar niya. So, ngayon, ang gagawin ko, atakin ko pa rin siya, siyempre. Ay, na-miss ko rin. Confused lang. Diba? Tingnan natin yung status effect niyan. Ano ba ang confused? Pindutin natin si Angry. 2 turns. Okay. Atakayin ko muna. Okay. Anong gagawin mo? Ay. Makikil pa tayo ata. Huwag naman sana. I-heal muna natin siya. Magamit man lang natin yung heal. Hindi siya nakil agad. Ay nako. Paano to? Magdudubag na naman tayo. Mag-confuse ka lang, boy. Yun. Dahil nag-confuse lang siya. Pwede mo natin siyang mag-heal. Okay. Nag-critical hit pa tayo. So, nakita nyo. 2 lang kailangan mong kings. Ano bang level nila? Level 10 lang sila parehas. Nga pala, itong nabili ko to, 2 king na yun ay level 1 lang. Tapos, ang kagandahan doon, lahat sa max ang attribute 100 lahat. Vita, Power, Santi, Fortitude, Agility. Tapos, ni-level up ko lang siya hanggang 10.
para ipanlaban. Kasi hanggang 10 lang kaya kong i-level up kasi nga kailangan ko na mag-promote. Wala akong pang-promote. Tsaka wala akong medal para sa iba ang pang-promotion pag level 11 na hanggang 20. So kailangan mo rin sacrifice o mag-burn ng NFT. Hindi mo pwedeng i-burn yung mga dami kinabinigyan nila. Wala pa akong pwedeng gastusin na NFT para doon. So nakita nyo, yun yung diskarte natin. So ngayon, ang challenge sa inyo is paano nyo gagawin sa account nyo. Mag-start na kayo, download. Na-challenge ko kasi sa kayo. Ilang linggo nyo tatapusin ang buong training ground hanggang mapunta ng Deep Woods. Yun ang challenge natin sa mga new player. So ako, naka 2 weeks ako. Kayo kaya? Kaya nyo yun? So ngayon, next video ay stop ko na muna to. Makita natin kung ano pa yung magiging progress ko. May mga part pa tayo ng game na hindi pa nadidiscuss. So, sana mag-subscribe kayo at pagpatuloy natin ang journey. I-like nyo rin ang videos. Salamat!